Welcome sa munting YouTube channel natin guys. Please support my videos. Like, comment and subscribe lang po mga idolo. Maraming salamat po. Story Present, Myriad World Inventory Box. Kabanata 101. Si Huang Feng, na umuwi mula sa trabaho, ay nakilala ang may-ari na kakakilala pa lang niya noong umaga sa ibaba. Sa tabi niya, may ilang mga mukhang walang kwentang binata. Malinaw, hindi sila mabubuting tao. Huang Feng, tatanungin kita ulit. Aalis ka ba o hindi? Nang makita ng may-ari si Huang Feng na bumalik, mabilis siyang nagtanong. Malinaw, narito siya para hintayin si Huang Feng na bumalik. Dati, kapag hindi matatag ang trabaho ni Huang Feng, madalas siyang kailangang mag-overtime, at walang takdang oras para bumalik. Kaya naman, kahit nahanapin siya ng may-ari, ito ay sa umaga. Gayunpaman, ngayon, nalaman niya na si Huang Feng ay nagbago ng trabaho. Kamakailan, medyo naayos ang oras para makaalis sa trabaho, kaya naghintay siya rito kasama ang mga tao. Kumunat ang noo ni Huang Feng at tumingin sa mga taong nasa harapan niya. Pagkatapos, sinabi niya sa may-ari ng lupa, ano ang ibig mong sabihin? Malinaw na sinabi ko na ang oras na tinukoy sa kontrata ay hindi pa tapos. Hindi ako aalis ngayon. Kung gusto mo akong umalis, kailangan mo akong gantihan. Panipi, tiyak na gustong umalis ni Huang Feng, ngunit ngayon ay hindi pa siya nakahanap ng bagong tirahan. At saka, dahil marami siyang binili para sa storage box, medyo masikip siya kamakailan. Walang paraan upang makahanap ng bagong tirahan. Siyempre, kung handang bayaran siya ng may-ari, tiyak na lilipat siya kaagad. Kung tutuusin, pagod na siya sa paninirahan dito at matagal nang gustong umalis. Magbayad, nananaginip ka. Malinaw, hindi sumang-ayon ang may-ari sa ideya ni Huang Feng. Napakakuripot ng landlord. Bukod dito, hiniling niya kay Huang Feng na lumipat dahil gusto niyang kumita ng mas maraming pera kapag nangungupahan siya sa iba. Paano niya mabibigyan ng pera si Huang Feng? Then I can't help it. Don't worry. Kapag natapos na ang kontrata, lumuhad ka man at magmakaawa sa akin, hindi ako titira dito. Sabi ni Huang Feng sabay kibat ng balikat. Huang Feng, tumanggi ka sa isang toast para lang mapilitan kang uminom ng forfeit. Dahil hindi ka marunong magpahalaga sa mga pabor, kaya huwag mo akong sisihin sa pagiging bastos. Matigas na sinabi ng may-ari kay Huang Feng. Malinaw, ang ugali ni Huang Feng ay naging dahilan upang hindi siya nasisiyahan. Niuge, this is the guy. Tulungan mo akong makitungo sa kanya. I treat kita ng hapunan mamaya. Lumingon ang may-ari at tumingin sa katabi niyang binata, ngunit agad itong napalitan ng nakangiting mukha. Sabi ko, Fatso Wang, napakapayat, hinahayaan mo talaga kaming magkapatid na pumunta. Alam mo bang sobrang abala rin kami? Kamakailan lang ay nanalo si Kuya Biao sa maraming lugar. Abala kami sa pagre-recruit ng mga kababaihan. Sa huli, tinawag mo kami para sa isang maliit na bagay. Hindi binigyan ng magandang mukha ng batang pinuno ang Panginoong may lupa, sa halip, inaral niya ito. Alam kong abala si Niuge, ngunit ang batang ito ay hindi marunong magpahalaga sa mga pabor. Kung ang mga nangungupahan sa hinaharap ay katulad niya, paano ako kikita? Kaya, maaari ko lang hilingin kay Niuge na turuan siya ng leksyon. Maaari rin itong magbigay ng babala sa iba. Kapag tinaasan ko ang renta, hindi magtatagal sa akin ang mga iyon. Nakangiting paliwanag ng may-ari. Malinaw, hiniling niya sa mga tao na turuan si Huang Feng ng leksyon para makagawa ng halimbawa. Imposibleng mapataas niya ang upa. Tinaasan lang niya ang upa para kay Huang Feng. Kung ipipilit ni Huang Feng na huwag taasan ang upa, susundan siya ng iba. Kung gayon, paano siya kikita ng mas maraming pera? Kaya, kailangan niyang turuan ng leksyon si Huang Feng. Okay, ang sangit mo naman. Sinabi ng binata sa may-ari ng bahay, pagkatapos ay tumingin kay Huang Feng at sinabing, Anak, gusto mo bang gawin mo ito sa iyong sarili? O gusto mo bang tayo ang gumawa? Sabi ko, ano ang nangyayari kamakailan? Bakit lagi akong hinihiling ng mga tao na turuan ako ng leksyon? Hindi naman kayo galing sa iisang lugar diba? Magkatulad ang mga linyang sinasalita mo. Sabi ni Huang Feng na medyo hindi makapagsalita. Ang mga nakaraang ilang alon ng mga gangster na dumating upang guluhin siya ay nagsabi ng mga katulad na salita sa taong ito. Gayunpaman, ang hindi alam ni Huang Feng ay tama ang kanyang mga casual na salita.
Ang mga alon ng mga tao ay nagmula sa parehong lugar. Mayroon silang karaniwang amo, at iyon ay si Brother Biao. Hindi ka talaga marunong mag-appreciate ng favors. Since that's the case, then we will do it. You are asking for trouble. Our actions will definitely be heavy than yours. Mukhang mabait ang lalaki at sinabi kay Huang Feng. Gayunpaman, walang sinabi si Huang Feng. Siya ay maingat at mapagbantay. Kagabi, naisip niyang masyado siyang pabaya, kaya nagtagumpay ang palihim na pag-atake ni Tianjun. Gayunpaman, pagkatapos ng pag-iisip tungkol dito, kahit na alam niya na si Tianjun ay gagawa ng hakbang, tila hindi niya ito maiiwasan. Pagkatapos ng lahat, sa oras na iyon, hindi pa siya nakakachant ng magic spell, at ang bilis ng reaksyon niya ay katamtaman. Ang mga kasanayan ni Tianjun ay mas malakas din kaysa sa karaniwang tao. Kaya, kung gusto niyang iwasan ang suntok ni Tianjun kagabi, kailangan niyang gumawa ng unang hakbang. At ngayong gabi, para maulit ang parehong pagkakamali, nagpasya si Huang Feng na gawin ang unang hakbang. Bilang resulta, noong pabaya pa rin ang binata, nasuntok na ni Huang Feng. Mas malala ang performance ng lalaking iyon kaysa kay Tianjun. Kahapon, bagamat natalo niya si Tianjun, iyon ay nasa ilalim ng kondisyon na patuloy siyang naglalabas ng mahika. Kung ito ay isang kompetisyon lamang ng mga suntok at sipa, alam ni Huang Feng na hindi siya ang kanyang kalaban. Gayunpaman, ngayon, ang mga taong ito ay nagbigay kay Huang Feng ng pakiramdam na ang kanilang momentum ay halatang hindi kasing ganda ng kay Tianjun. Higit pa rito, dahil mas maraming tao, hindi na pinili ni Huang Feng ang mahika sa simula. Kapag hindi na niya kailangan, sinubukan niyang huwag gawin. At ang suntok na ito ay nagdulot din sa kanya ng isang kasiya siyang resulta. Nakita niyang nang malapit na sa kanya ang kamao ni Huang Feng, nag-react ang binata. Hindi niya namamalayan na itinaas ang kanyang braso, gustong hadlangan ang suntok ni Huang Feng. Gayunpaman, ang suntok na ito, ginamit ni Huang Feng ang panloob na puwersa. Kahit na ang panloob na puwersa sa kanyang katawan ay hindi gaanong, sa suporta ng panloob na puwersa, ang kanyang lakas ay mas malakas kaysa sa karaniwang tao. Pang! Napalipad ang binata sa pamamagitan ng suntok ni Huang Feng. Pagkatapos nito, tinakpo niya ang kanyang dibdib at umubos sa lupa. Saglit, hindi siya makatayo. Ang mga kababatang iyon ay natigilan noong una, pagkatapos ay sila ay galit na galit. You brat, you're courting death. You actually dare to fight back. Sinaktan mo talaga si Niuge. Patay ka. Kasunod nito, ang mga taong ito ay sumigaw at sumugod kay Huang Feng. Para naman sa mga dumadaan, nang makita nila ang sitwasyong ito, wala ni isa sa kanila ang lumapit para tulungan si Huang Feng. May ilan pa nga na nakatingin sa gilid na may labis na interes. Si Huang Feng ay walang labis na takot sa kanyang puso. Sa pamamagitan ng suntok ngayon, alam na niya na ang mga taong ito ay mas masahol pa kaysa kay Tianjun kahapon. Ang pinuno ay mayroon lamang nakakaunting kakayahan. Gaano kaya kalakas ang mga tao sa ibaba? Lumalabas na tama ang hatol ni Huang Feng. Ang mga kababatang iyon ay mukhang napakabangis, ngunit nang marating nila ang Huang Feng, ang kanilang mga pag-atake ay madaling naiwasan ni Huang Feng. Pagkatapos nun, sinuntok at sinipa niya. Hindi nagtagal at bumagsak ang mga lalaking ito sa lupa. Para sa may-ari, si Fatty Wang, na nakatayo sa gilid, nasaksihan niya ang buong proseso ng pambubugbog ni Huang Feng sa mga taong ito. Natulala na siya. Ang medyo payat at mahinang si Huang Feng, na dati nang humiling sa kanya na pansamantalang suspindihin ang renta, ay talagang napakalakas. Nang makitang nakatingin sa kanya si Huang Feng, walang kamalay-malay na lumiit si Fatso sa kanyang leeg. Kabanata 102, Ikaw, anong ginagawa mo? I'm warning you. If you dare to hit me, I will call the police. You are breaking the law. Sa ilalim ng tingin ni Huang Feng, ang landlord ay walang kamalay-malay na napaatras ng 2 hakbang. Pagkatapos, na may takot na ekspresyon, binyantaan niya si Huang Feng. Mukhang nagdala ka ng tao dito ah. Tumawag ng pulis, maaari mong subukan. Tumingin si Huang Feng sa may-ari ng bahay na may kaunting amusement, ngunit hindi niya ito pinakawalan. Nakita niyang humakbang ito ng diretsyo at hinampas ito sa ulo. Bigla siyang natulala at nahihilo. Sasaktan kita. Tumawag ka ng pulis. Tumingin si Huang Feng sa kanya at sinabi.
Si Huang Feng sa pangkalahatan ay maaaring maging mapagbigay sa mga sumusunod sa mga utos, ngunit hindi siya magiging malambot ang puso sa mga nagdudulot ng gulo, at ang may-ari na ito ay malinaw na kabilang sa huli. Ang may-ari ng lupa ay tumingin kay Huang Feng na may kaunting takot, ngunit hindi siya nang ahas na banggitin ang usapin ng pagtawag sa pulisya. Talagang natakot siya sa pagganap ni Huang Feng. Kung tatawag siya ng pulis, pagkatapos dumating ang pulis, haharapin nila siya o si Huang Feng. Kahit na makitungo sila kay Huang Feng, hindi siya makulong ng mahabang panahon. Sa sandaling lumabas si Huang Feng, tinitingnan ang kanyang mabangis na anyo, hinding-hindi niya ito pababayaan. Sa makatuwid, ang mahiyain na may-ari ay hindi nang ahas na tumawag ng pulis, ngunit siya ay nagtataka sa kanyang puso. Bakit hindi niya nalaman na si Huang Feng ay napakabangis noon? Huwag kang tumawag ng pulis. Tapos aalis na ako, sinabi ni Huang Feng sa may-ari ng lupa, at saka, huwag mo na akong abalahin sa hinaharap. Kapag oras na para umalis, aalis ako mag-isa. Kung maglakas loob kang abalahin ako, hindi na lang kita bibigyan ng sampal sa susunod. Baka maging may kapansanan ka. Tumalon ang mga talukap ng may-ari, at mabilis siyang umatras ng 2 hakbang, ngunit talagang ayaw niyang pukawin ang masamang bituin na ito. Siya ay orihinal na isang tao na nananakot sa mahihina at natatakot sa malakas. Ngayon, pagkatapos turuan ng leksyon ni Huang Feng, bigla siyang nawala sa kanyang naiisip. Matapos umakyat si Huang Feng, hindi niya makita ang kanyang likod. Nakahinga ng maluwag ang may-ari at lihim na pinagalitan ang sarili. Bakit niya siya ginaising? Gusto man niyang patayin ang manok para bigyan ng babala ang unggoy, dapat niyang patayin ang manok. Malinaw na hindi manok si Huang Feng. Isa siyang tigre, napakabangis. Gayunpaman, bago pa man tuluyang makapagpahinga ang may-ari ay muli siyang hinampas sa ulo. Pagkatapos, lumingon siya at nakita si Niuge na galit na nakatingin sa kanya. Niuge, anong nangyari sa'yo? Nadulas ba ang kamay mo? Tumingin si Fatso Wang kay Niuge na may ilang mga hinaing at sinabi. Paanong may makakatama sa akin? Kailan pa ako nagkaroon ng punching bag? Bagamat sinusumpa na niya ang 18 henerasyon ng mga ninuno ni Niuge sa kanyang puso, masyado siyang mahiyain para sabihin ito ng malakas. Kinailangan pa niyang tulungan si Niuge na maayos ang mga bagay-bagay. Gayunpaman, malinaw na walang intensyon si Brother Neo na pahalagahan ang kanyang kabaitan. Muli siyang hamampas, nakita ng landlord na si Fatty Wang ang kabilang partido na paparating, ngunit hindi siya naglakas loob na umiwas, dahil alam niyang kapag umiwas siya, mas malala ang kahihinatnan nito. Kaya naman, muli siyang hinampas sa ulo. Hindi sinasadya ni Niuge na magpigil. Dahil sa 2 sampal, tumulo ang luha ni Fatso Wang. Nadulas ng kamay ko ang nanay mo. Bagamat 2 beses na sinampal ni Niuge si Fatso Wang, nagalit pa rin siya at gustong manampal ulit. Hindi naglakas loob si Fatso Wang na sampilan siya muli. Mabilis niyang sinabi, Niuge, anong mali? May nagawa ba akong mali? Sabihin, bakit hindi mo sinabi na ang taong gusto mong turuan ay si Huang Feng? Tanong ni Niuge na may malamig na mukha. Niuge, kilala mo ba si Huang Feng? Natigilan si Fatso Wang. Hindi pwede. Looking at the situation just now, parang hindi magkakilala ang dalawa. Kung hindi, hindi na sana kumilos si Niuge, at hindi rin makakakilos si Huang Feng. F***, you damn fatso, gusto mo akong patayin ha? Tanong ni Niuge, paano ako mangangahas? Mabilis na sabi ni Fatso Wang. Kung ganoon, bakit hindi mo sinabi noon na ang taong gusto mong turuan ay si Huang Feng? Kung alam namin na siya iyon, hindi kami sasama, sabi ni Niuge. Dati, hindi niya talaga alam ang pangalan ng taong gusto niyang turuan ng leksyon. Nang matagpuan siya ni Fatso Wang, sinabi lang niyang tutulungan niya itong turuan ng leksyon ang isang nangungupahan, kaya hindi niya ito sineryoso. Nang isigaw ni Fatso Wang ang pangalan ni Huang Feng, hindi siya nag-react kahit sandali. Noong pinalipad siya ng suntok ni Huang Feng, naalala niya kung sino si Huang Feng. Huang Feng, kamakailan, ang pangalang ito ay kumalat pa rin sa kanila. Nagpadala si Brother Biao ng 2 grupo ng mga tao upang turuan ng leksyon si Huang Feng, ngunit ang resulta ay bumalik sila sa pagkatalo. Dapat malaman ng isang tao na sa 2 grupo ng mga tao, naroon ang master na lagi nilang hinahangaan, si Tianjun.
Gayunpaman, kahit si Tianjun ay walang magawa kay Huang Feng. Paano sila, na walang anumang mga kasanayan, ay magiging katugma ni Huang Feng? Iyon ay malinaw na imposible. Sa makatuwid, kung alam niya na ang taong gusto niyang turuan ng leksyon sa oras na ito ay si Huang Feng, kahit na imbitahan siya ni Fatso Wang para sa 10 pagkain, hindi siya pupunta. Hindi ba ang panliligaw na iyon ay kamatayan? Matagal na niyang nakasama si Brother Biao, kaya alam niya ang tungkol sa lakas ni Tianjun sa pakikipaglaban. Kahit si Tianjun ay hindi katugma ni Huang Feng. Paano niya matatalo si Huang Feng? Sa makatuwid, ngayon lang, matapos makilala ang pagkakakilanlan ni Huang Feng, desidido niyang pinili na humiga sa lupa at maglaro ng patay. Hindi siya bumangon hanggang sa umalis si Huang Feng, at ang una niyang ginawa pagkatapos bumangon ay turuan ng leksyon si Fatso Wang. Kung hindi dahil sa kanya, hindi siya nabugbog. Tila nakita ni Fatso Wang na si Niuge at ang iba pa ay hindi nang ahas na pukawin si Huang Feng. Sa kanyang puso, mas natatakot siya kay Huang Feng. Dapat malaman ng isang tao na si Niuge ay kasama ni Brother Biao, at ang lakas ni Brother Biao ay tumaas ng husto kamakailan. Walang nang ahas na sumimangot sa kanya, at sa sitwasyong ito, si Niuge at ang iba pa ay natatakot pa rin kay Huang Feng. Ito ay maaaring mga hulugan lamang na si Huang Feng ay mas nakakatakot kaysa sa kanila. Itong Huang Feng na ito ay hindi rin nakikihalubilo sa labas, di ba? Hulaan ng may-ari sa kanyang puso, ngunit halatang walang makakasagot sa kanya. Pagkatapos nito, patuloy na humingi ng tawad si Fatso Wang at naglabas pa ng pera para patahimikin si Niuge at ang iba pa. Gayunpaman, nagpasya siya na huwag kailanman pukawin si Huang Feng. Kahit si Niuge ay natatakot sa kanya, kaya hindi siya naglakas loob na guluhin siya. Pagkatapos umakyat si Huang Feng, nagkataon na nakilala niya ang taong nakita ni Su Yamo noong huling beses itong dumating. Ang taong iyon ay tila naghahanda na pumunta sa banyo, ngunit pagkatapos makita si Huang Feng na pumasok, siya ay natigilan saglit. Pagkatapos, nagmamadali siyang bumalik sa kanyang silid sa takot at nilock ang pinto. Marami rin siyang nakitang nangyari sa baba. Malinaw, alam niya na si Huang Feng ay hindi isang tao na maaaring ma-provoke ng basta-basta. Kung alam ni Huang Feng na siya ang naglik ng sikreto, tiyak na hindi siya bibitawan ni Huang Feng. In the future, some things can't be said casually. Ang pag-uusap ng walang kaparirikan ay magdudulot ng gulo sa sarili mo, mahinang sabi ni Huang Feng sa pintuan ng lalaki. Pagkatapos noon ay hindi na niya ito pinansin at bumalik sa kanyang silid. Nang marinig ang pagbukas at pagsara ng pinto ni Huang Feng, ang taong ngayon ay tahimik na nakahinga ng maluwag. Hindi niya inaasahan na ganoon kalakas si Huang Feng. Kung alam niya ito, hindi niya sana ito ginaganito. Wala man lang siyang nakuhang benepisyo at naligay pa sa gulo. Kabanata 103. Pagkatapos bumalik sa kanyang silid, nakaugalian ni Huang Feng na maghanda upang tingnan ang kahon ng imbakan. Gayunpaman, nang maisip niya ang sitwasyon sa kahon ng imbakan, ang mga sulok ng kanyang bibig ay nagpakita ng isang bakas ng isang mapait na ngiti. Simula kagabi, ilang beses na niyang tiningnan ang storage box. Gayunpaman, sa bawat oras, ito ay pareho. Kung hindi dahil sa pag-iral ng 5 kulay na light ball sa kanyang katawan at sa storage ring sa kanyang kamay, iisipin pa ni Huang Feng na ang storage box noon ay isa lamang magandang panaginip. Gayunpaman, ngayon ay marami nang napagmasdan si Huang Feng. Ang kanyang kasalukuyang trabaho ay hindi masama, at nakuha niya ang mga kayamanang iyon. Kahit na walang magical storage box, mas mabubuhay siya kaysa dati. Gayunpaman, kung minsan, kung mas gusto mo ito, mas hindi mo ito makukuha. Kung titignan mo ito, mas magugulat ka. Sinubukan lang ni Huang Feng na kunin ang takip ng storage box ng basta-basta. Hindi niya inaasahan na sa pagkakataong ito, madali na itong habarin. Ang takip ay natanggal ng napakadali. Natigilan pa si Huang Feng dahil hindi siya handa sa pag-iisip. Tapos, tuwang-tuwa siya. Bagamat pinagmasdan niya ito ng husto, hindi ba mas maganda kung may storage box? Gayunpaman, hindi niya alam kung mayroon pa ring pagpapalit na function ang storage box na ito pagkatapos ng ilang pagbabago. Naging ordinaryong storage box ba ito? Gayunpaman, ang tanong na ito ay hindi nagtagal. Nang buksan niya ang storage box, nakita niya na may berdeng Jade Buddha sa loob nito. Ang Jade Buddha na ito ay nasa tuktok ng lahat.
Nakita ito ni Huang Feng sa isang sulyap. Sigurado siyang hindi niya inilagay ang bagay na ito. Ito ay dapat na isang bagay mula sa isa pang space-time. Sa wakas ay tumira ang puso ni Huang Feng. Parang ang storage box na ito ay katulad pa rin ng dati, ngunit hindi niya alam kung bakit may mga pagbabago. Gayunpaman, ngayon ay tila bumalik sa normal ang lahat. Gayunpaman, muling naakit ang atensyon ni Huang Feng ng storage box. Hindi dahil sa mga bagay sa loob, kundi dahil sa itaas ng storage box, isang linya ng mga gintong salita ang lumutang. Ang mga gintong salita ay nagbuga ng liwanag na nagpapaliwanag sa kanyang buong silid. Buti na lang at walang ibang tao sa kwarto niya kaya walang nakapansin sa anomalyang ito. Kumuha ng 4 na bagay mula sa parehong space-time. Magagamit mo ang mga bagay na ito sa teleport. Binasa ni Huang Feng ang malalaking salita ng paisa-isa, at ang kahulugan ng mga salitang ito ay napakadaling maunawaan. Sa ibaba ng malalaking salitang ito, mayroon ding mga salitang nakasulat sa ginto. Gayunpaman, ang mga salitang ito ay mas maliit kaysa sa mga nakasulat sa itaas. May agwat ng oras sa pagitan ng bawat teleportasyon, at hindi naayos ang agwat. Pagkatapos mag-teleport sa ibang space-time, aayusin ang oras sa totoong mundo, at maaari mong ibalik ang mga bagay mula sa ibang space-time sa totoong mundo. Maaari kang magdala ng isang item sa bawat pagkakataon. Tandaan, sa yugtong ito, maaari ka lamang manatili sa bawat space-time sa loob ng 1 taon sa bawat pagkakataon. Ang pagkamatay sa isa pang space-time ay hindi isang tunay na kamatayan, ngunit ikaw ay agad na dadalhin pabalik sa totoong mundo. Panipi, ito ang mga nilalaman ng maliliit na salita na iyon, at madali rin itong maunawaan. Maingat na pinag-aralan ni Huang Feng ang malalaking salita at maliliit na salita ng 3 beses. Matapos masigurado na naaalala na niya ang lahat, inilipat niya ang atensyon sa kanila. Agad naman siyang tuwang-tuwa. Ito ba ang nangongolekta ng 7 Dragon Ball at pinatawag si Shenron? Tuwang-tuwang naisip ni Huang Feng. Hindi niya inaasahan na ang mga pagbabago ng mga storage box na ito ay hindi lamang isang masamang bagay, ngunit isang magandang bagay. Wala siyang anumang problema, ngunit sumasailalim siya sa isang pag-upgrade ng system at mayroong karagdagang function ng teleportation. Ang pagpapaandar na ito ay talagang kahanga-hanga. Maaaring pumunta si Huang Feng sa ibang space-time para tingnan, at walang panganib sa paligid niya. Ito ang ritmo ng paglalakbay sa oras. Yung mga lumalabas, o kaya'y nagbibiyahe sa ibang bansa, mahina lang kumpara sa akin. Buong pagmamalaking naisip ni Huang Feng. Ang ibang mga tao ay kadalasang naglalakbay sa loob ng bansa o sa ibang bansa, ngunit malapit na siyang makapaglakbay sa kalawakan at makapaglakbay sa iba't ibang space-time zone. Gayunpaman, hindi ito nang walang mga kinakailangan. Kinailangan niyang magtipon ng 4 na bagay sa parehong space-time at gamitin ang mga ito bilang patunay sa teleport. Basta, bakit 4 ang bagay at hindi 3? Bumulong si Huang Feng na may bahagyang kawalang kasiyahan. Nakakuha na siya ngayon ng ilang bagay, ngunit kabilang sa mga bagay na ito, maliban sa Golden Silk Soft Armor sa The Deer and the Cauldron, at ang Immortal Book sa Immortal Doctor and Divine Chef 2, ang iba pang mga bagay ay hindi nagpahiwatig ng tiyak na pinagmulan, at hindi niya alam kung saang espasyo-panahon nanggaling ang mga bagay na iyon. Gayunpaman, mayroong 3 bagay na nabanggit sa parehong lugar. Ang 3 bagay na ito ay Introduction to Meditation, Awakening Wisdom Pill, at Storage Ring. Bagamat hindi niya alam kung sino ang kanilang mga orihinal na may-ari, ang 3 bagay na ito ay binanggit ang parehong pangalan, Chanshuan Continent. Malinaw, ang 3 bagay na ito ay nagmula sa iisang lugar. Gayunpaman, kung gusto niyang mag-teleport, kailangan niyang magtipon ng 4 na bagay, at nagkataon na kulang siya ng isa. Kung mayroon siyang 3 bagay, maaari na siyang mag-teleport ngayon. Ito rin ang dahilan kung bakit hindi nasisiyahan si Huang Feng. Sobra talaga itong scam. Siyempre, ang hindi alam ni Huang Feng ay hindi lang ang storage box ang nanlinlang sa kanya. May iba rin siyang niloko dahil ang orihinal na may-ari ng 3 bagay ay iisang tao. Ngayon, dahil sa 3 bagay na ito, hindi alam ng taong iyon kung paano mamuhay sa hinaharap. Gayunpaman, kahit na hindi siya makapag-teleport ngayon,
ang storage box ay maaaring patuloy na gamitin, at mayroong karagdagang function. Sapat na ito para maging masaya si Huang Feng. Bukod dito, alam din niya ang mga kondisyon na kailangan para sa teleportation, at hindi siya ganap na clueless. Gayunpaman, kung saang space-time siya ay teleport, depende iyon sa storage box. Ito ay dahil hindi siya makapagdesisyon kung saan siya ay teleport. Kaya naman, nasa storage box na rin ang desisyon kung saan siya ay teleport. Matapos ang mga ginintoang salitang iyon ay tumagal ng halos 10 minuto, dahan-dahan itong naglaho hanggang sa tuluyang nawala na parang hindi na nagpakita. Gayunpaman, ganap na naalala ni Huang Feng ang mga salitang iyon sa kanyang isipan. Ayon sa paglalarawan ng mga salitang iyon, nung siya ay nasa ibang espasyo-oras, ang oras sa totoong mundo ay pa rin. Sa kasong ito, kahit na manatili siya sa ibang space-time ng mahabang panahon, hindi ito magkakaroon ng anumang epekto sa totoong mundo. Bukod dito, kapag pumunta siya sa ibang space-time, walang panganib. Sa karamihan, siya ay direktang i-teleport pabalik. Gayunpaman, kapag umalis siya sa space-time na iyon, maaari niyang dalhin ang isang bagay sa kanya. Bagamat isang bagay lamang ang maaari niyang kunin, hanggat tama ang pagpili niya, makakakuha din siya ng malaking benepisyo. Bukod dito, kung may nakuha siya sa mga palabas at pelikulang iyon sa TV, maaari niyang panuorin ang mga palabas at pelikulang ito ng ilang beses bago mag-teleport at maalala ang plot sa loob. Pagkatapos mag-teleport, maaari siyang maging mas mahusay, at ang mga benepisyo na nakuha niya ay tiyak na hindi maliit. Kabanata 104. Matapos suriin muli ang kahon ng imbakan, nalaman niyang wala ng iba pang mga bagong bagay. Inilagay muli ni Huang Feng ang orihinal na mga bagay, isinara ang takip, at naghintay para sa susunod na kapalit. Pagkatapos nito, kinuha ni Huang Feng ang bagong nakuhang Jade Buddha sa kanyang kamay at pinagmasdan itong mabuti. Guanyan statue, inukit ng Jade Carving Master na si Wu Yanzi gamit ang pinakamahusay na Imperial Jade. Tumagal ng 2 taon upang ito ay inukit. Ito ay inilaan ng kilalang monghe ng Puyun Temple, Yun Tian. Ito ay may epekto ng pag-concentrate at pagpapatahimik ng isip. Isang linya ng teksto ang lumutang sa itaas ng batong Jade. Ito ay isang pagpapakilala sa Jade Buddha. Gayunpaman, hindi nito binanggit kung saang oras at espasyo nagmula ang bagay na ito. Hinaplos ni Huang Feng ang Jade Buddha at nakaramdam ng mainit na pakiramdam. Ang pagtingin sa Jade Buddha na ito ay talagang nakakapagpakalma ng kanyang isip. Noong una, gustong ibenta ni Huang Feng ang Jade Buddha na ito sa unang tingin. Gayunpaman, pagkatapos makita ang pagpapakilala sa itaas, nagbago ang isip niya. Kapos na talaga siya sa pera ngayon. Napakagaling ng Jade Buddha na ito. Malinaw, ito ay hindi isang ordinaryong bagay. Kung ibinente niya ito, siguradong malaki ang kikitain niya. Maaari rin siyang kumita ng malaki sa pamamagitan ng storage box. Gayunpaman, ang pagpapakilala sa itaas ay nagbago ng kanyang isip dahil ang Jade Buddha na ito ay may epekto ng pag-concentrate at pagpapatahimik ng isip. Hindi man niya ito tinitigan at itabilang sa kanya ay may epekto iyon. Sinabi nito na ito ay inilaan ng kilalang monghe. Ito ay totoo. Para kay Huang Feng, ito man ay nagmumuni-muni o nililinang ang kanyang panloob na puwersa, gusto niyang kalmihin ang kanyang isip at dagdagan ang kanyang konsentrasyon. Kung mas kalmado ang kanyang isip, mas nakatuon ang kanyang atensyon, at mas maganda ang epekto ng kanyang paglilinang. Malinaw, ang Jade Buddha na ito ay napaka-epektibo para sa kanyang paglilinang. Kung noon pa man, hindi masyadong pinapahalagahan ni Huang Feng ang kanyang internal energy training at meditation. Sa kanyang kasalukuyang mga kasanayan, ang pakikitungo sa ilang mga hooligan ay hindi isang problema. Kasama ng kanyang mailap na mahika, kaya niyang harapin ang maraming hindi inaasahang sitwasyon. At saka, sa totoong mundo, isa lang siyang ordinaryong tao ngayon. Hindi siya makakatagpo ng labis na panganib. Kahit nasanayin niya ang kanyang mahika at panloob na enerhiya sa tuktok, tila hindi ito gaanong nagagamit. Gayunpaman, ito ay naiiba ngayon. Matapos ma-upgrade ang storage box, mayroon itong karagdagang teleportation function. Maaari siyang pumunta sa ibang mga mundo sa hinaharap, at ang mga mundong iyon ay hindi kasing ligtas ng totoong mundo. Lalo na yung mga mundo ng mga espada at mahika, at ang mundo ng martial arts.
Maaaring may mga panganib na nagbabanta sa buhay sa mga mundong iyon. Bagaman maaari siyang i-teleport pabalik kahit na siya ay namatay, hindi siya mamamatay. Gayunpaman, kung wala siyang sapat na lakas, hindi siya makakakuha ng mas magagandang bagay. Upang makakuha ng mas mahusay na mga bagay, kailangan niyang pagbutihin ang kanyang kakayahan. At saka, kung walang kakayahan, baka hindi siya makagalaw kahit 1 pulgada sa mga mundong iyon. Kung ganoon, ano ang punto ng pag-teleport doon? Sa makatuwid, kailangan pa ring pagbutihin ang kanyang kakayahan. Sa ganitong paraan, hindi siya masyadong maluwag sa kanyang magic at internal power cultivation. Ang Jade Buddha na ito ay maaaring makatulong sa kanya sa paglinang, kaya natural na hindi niya ito maipagbibili. Sayang, hindi naging madali ang pagkuha ng isang bagay na maaaring ibenta para kumita ng malaki, ngunit ngayon ay hindi ko na ito maibenta. Tiningnan ni Huang Feng ang Jade Buddha sa kanyang kamay at nag-isip ng may panghihinayang. Dahil nakagawa na siya ng desisyon, hindi na ito inisip ni Huang Feng. Inaasahan lamang niya ang pagkuha ng isang bagay na makakatulong sa kanya na kumita muli. Pagkatapos nito, inilagay ni Huang Feng ang Jade Buddha sa storage ring. Oo naman, ito ay gumana pa rin. Sa kasong ito, higit na gumaan si Huang Feng. Hindi niya kailangang panatilihin ang Jade Buddha sa kanya sa lahat ng oras kapag siya ay nilinang sa hinaharap. Pagkatapos noon, nagsimulang mag-isip si Huang Feng tungkol sa iba pang mga bagay. Marami siyang pagdududa ngayon. Halimbawa, paano nag-upgrade ang storage box? Ano ang mga kinakailangan? Maa-upgrade ba ito sa hinaharap? Gayun din, dahil walang detalyadong pagpapakilala, paano kung nakolekta na niya ang 4 na bagay sa parehong espasyo-panahon ngunit hindi niya alam ang mga ito? Ano ang dapat niyang gawin pagkatapos? Wala bang paraan upang mag-teleport, o magkakaroon ba ng pahiwatig kapag dumating ang oras? Sa madaling salita, maraming pagdududa si Huang Feng sa kanyang puso. Gayunpaman, ang ganitong uri ng bagay ay maaari lamang tuklasin ng kanyang sarili. Walang makakatulong sa kanya na malutas ang kanyang mga pagdududa. Naguguluhan din si Qiu Huiyuan. Ang piging ng kaarawan ng ina ni Zhang Yuanwei ay naging maayos. Walang mga pagkakamali. Pagkaalis ng mga bisita na nasisiyahan, pinuri ni Zhang Yuanwei si Qiu Huiyuan sa harap ng lahat. Ang mukha ni Qiu Huiyuan ay puno ng kahinhinan, ngunit siya ay tumatawa sa kanyang puso. Hindi na malayan ni Zhang Yuanwei na nawawala ang kanyang mga gamit. Kung gagawin niya, tiyak na pupurihin siya ni Zhang Yuanwei. Nakahanda na si Protector Qiu na pag-alitan. Pagkatapos ng lahat, bilang tagapagtanggol ng ulo, tiyak na pananagutan niya ang pagkawala ng kayamanan. Gayunpaman, handa siyang tanggapin ang pasaway na ito. Ang pagagalitin ng ilang beses ay hindi magiging sanhi ng pagkawala ng 1 piraso ng karne. Gayunpaman, makukuha niya ang kayamanan. Masyadong sulit ang ganitong uri ng deal. Gayunpaman, nang ang medyo nasisiyahang si Protector Cho ay bumalik sa kanyang silid at binuksan ang kanyang utility box, lahat ng dati niyang pagmamataas at mabuting kalooban ay nawala. Ito ay dahil natuklasan niya na ang kanyang Jade Buddha ay wala na. Hindi makapaniwala sa katotohanan ito, agad na sinimula ni Protector Cho ang paghalungkat sa mga kahon at cabinet. Inilabas niya ang lahat ng gamit sa junk box at isa-isa itong tiningnan. Gayunpaman, wala siyang nakitang bakas ng Jade Buddha. Siyempre, hindi niya nakita ang sobrang maliit na Buddha pendant. Gumastos si Huang Feng ng 10 yuan para bilhin ito sa supermarket, ngunit ngayon ay nasa oras at espasyo na ito. Dahil ang utility box na ito ay orihinal na ginamit para mag-imbak ng iba't ibang bagay, normal lang na hindi nakita ni Qiu Huiyuan ang maliit na Buddha pendant. Kung tutuusin, napakaraming iba't ibang bagay sa utility box, at imposibleng matindaan niya ang bawat bagay. Gayunpaman, malinaw niyang naalala ang Jade Buddha pendant, hindi lamang dahil ito ay inilagay sa utility box hindi pa nagtagal, kundi dahil ito ay tiyak na isang kayamanan. Natural na malalim ang impresyon niya rito, ngunit ngayon ay wala na ito. Nasaan na? Saan napunta ito? Sabik na hinanap ni Qiu Huiyuan ang utility box ng paulit-ulit, ngunit hindi niya mahanap ang Jade Buddha. Gayunpaman, naroon pa rin ang 2 Night Luminescent Pearls. Baka ninakaw ng tao. Nagtaka si Qiu Huiyuan. Gayunpaman, naramdaman niyang imposible ito. Ang Jade Buddha at ang Night Luminescent Pearls ay pinagsama.
Kung talagang may magnanakaw, bakit ang Jade Buddha lang ang ninakaw niya at hindi ang Night Luminescent Pearls? Pagkatapos ng lahat, ang mga Night Luminescent Pearls ay hindi kumukuha ng maraming espasyo, kaya maaari silang kunin. Gayunpaman, naroon pa rin ang Night Luminescent Pearls, ngunit wala na ang Jade Buddha. Kaninang umaga lang niya nakuha, pero gabi na. Wala siyang panahon para ibenta ito. Gusto lang umiyak ni Qiu Huiyuan, ngunit walang luha. Higit pa rito, hindi niya kayang imbestigahan ang bagay na ito ng may kagalakan, at hindi rin niya masabi sa iba ang tungkol dito, dahil ang kanyang Jade Buddha ay orihinal na ninakaw. Ito ay hindi isang lehitimong pinagmulan. Kabanata 105. Matapos halukayin ito ng paulit-ulit, walang ibang pagpipilian si Qiu Huiyuan kundi tanggapin ang katotohanang wala na talaga ang Jade Buddha. Nawala na niya ito bago niya mailipat. Siyempre, hindi mawawala ang mga bagay ng walang dahilan. Siguradong ninakaw ito ng iba. Bagamat hindi niya maintindihan kung bakit ninakaw lamang ng kabilang partido ang Jade Buddha at hindi kinuha ang Night Luminescent Pearl sa tabi nito, ang katotohanan ay ang kanyang Jade Buddha ay talagang ninakaw. Huwag mong hayaang malaman ko kung sino ang nagnakaw ng Jade Buddha ko. Kung hindi, papatayin ko siya. Sabi ni Qiu Huiyuan na may malungkot na mukha. Mabuti na lang at may dalawa pang Night Luminescent Pearls. Buti na lang at may dala akong iilan noon. Kung hindi, sayang ang effort na ito. Tiningnan ni Qiu Huiyuan ang dalawang Night Luminescent Pearls sa kanyang mga kamay at maaliw lamang ang kanyang sarili sa ganitong paraan. Gayunpaman, ang dalawang Night Luminescent na perlas na ito ay hindi masama. Kung hahawakan niya ng maayos ang mga ito, maaari siyang kumita ng malaki. Kaya lang hindi siya kikita ng kasing dami ng Jade Buddha. Inilagay niya lahat sa glove box. Tungkol naman sa mga perlas na lumiliwanag sa gabi, hindi na siya naglakas loob na ilagay ang mga iyon doon. Natatakot siyang bumalik ang magnanakaw. Kung iyon ang kaso, ang kanyang huling pag-asa ay wala na. Matapos itabi ang mga perlas na lumiliwanag sa gabi, si Qiu Huiyuan ay natulog ng nasisiyahan. Naisip na niya ito. Anuman ang mangyari, kinailangan niyang lumabas bukas at humanap ng paraan para maibenta ang mga perlas na lumiliwanag sa gabi sa kanyang mga kamay. Matatanggap niya ito kahit medyo mababa ang presyo. Kung itatago niya ito sa kanya, mas maraming problema. Natatakot siya na baka kung may ma-accident pa, tapos na. Hindi nagtagal, ang hilik ni Qiu Huiyuan ay narinig sa silid. Maliban doon, walang ibang tunog. Gayunpaman, si Qiu Huiyuan, na mahimbing na natutulog, ay hindi napansin na may kumislap na liwanag sa kanyang mga braso. Pagkatapos, nawala ang dalawang Night Luminescent Pearls na itinatago niya malapit sa kanyang katawan at napalitan ng dalawang maliliit na puting plastik na bola. Kinaumagahan, muling nagising si Huang Feng mula sa kanyang pagmumuni-muni. Naramdaman niya ang enerhiya sa makulay na bowl ang liwanag sa kanyang katawan at napagtanto na talagang gumagana ang Jade Buddha. Ang enerhiya sa kanyang katawan ay tumaas ng husto. Sa katunayan, noong nagmumuni-muni siya kagabi, napagtanto na niya na mas madali para sa kanya ang pagpasok sa estado. Bukod dito, tila mas mabilis na pumapasok sa kanyang katawan ang mga mahiwagang elemento sa paligid. Magandang bagay talaga ang Jade Buddha na iyon. Napabuntong hininga si Huang Feng. Kung hindi niya ito kailangan, maaari niyang ibenta ito para sa pera. Hanggat hindi siya nangangailangan ng pera, hindi ito ibebenta ni Huang Feng. Pagkatapos ng lahat, tiyak na makakakuha siya ng isang bagay na maaaring ibenta sa hinaharap. Gayunpaman, bihira ang isang bagay na maaaring magpapataas ng bilis ng kanyang paglilinang. Paano niya ito na ibebenta ng basta-basta? Pagkatapos bumangon sa kama, tiningnan pa rin muna ni Huang Feng ang storage box. Interesado pa rin siya sa paglalakbay sa ibang oras at espasyo, kaya umaasa rin siyang makakuha ng isang bagay mula sa parehong oras at espasyo. Gayunpaman, ito ay ganap na nakasalalay sa swerte. Ngayon, malinaw na hindi masama ang swerte ni Huang Feng. Pagkatapos niyang ilabas ang mga gamit sa storage box, may nakita siyang dalawang bilog na butil. Napakakinas ng mga ito sa kanyang kamay, at ang ibabaw ay tila naglalabas ng mahinang fluorescent na ilaw. Maaaring ito ay isang Night Luminescent Pearl. Nang makita niya ang butil na ito, may pumasok sa isip ni Huang Feng. Oo naman, ang mga salitang lumabas sa mga butil ay nagpatunay sa kanyang hula. Talagang Night Luminescent Pearl sila.
Gayunpaman, ang pagpapakilala sa pagkakataong ito ay mas simple. Sinabi lang nito na ang dalawang butil na ito ay night luminescent pearls, at wala nang iba pa. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang natural na bagay, at walang espesyal na pag-andar. Natural, walang masyadong pagpapakilala. Natutupad talaga ang gusto ko. Matapos kumpirmahin ni Huang Feng na ang dalawang butil na ito ay night luminescent pearls, siya ay tuwang-tuwa. Dati, iniisip pa niya kung kailan niya makukuha yung mga bagay na pwedeng kumita. Kahit na ang Jade Buddha ay maaaring kumita ng pera sa pamamagitan ng pagbebenta nito, si Huang Feng ay halatang atubili. Ngayon, ang mga night luminescent pearl na ito ay lumitaw ng tama. Bagamat hindi niya alam kung magkano ang maaaring ibenta ng dalawang butil na ito, tiyak na sapat na iyon para makaalis siya rito. Sa ibang bagay, hindi naman siya nagmamadali. Ang pinakakinakaabalahan niya ngayon ay ang palitan ng kanyang tirahan, isang medyo ligtas na tirahan. Dahil masyadong mahalaga ang storage box niya, hindi niya ito mailagay sa storage ring. Sa makatuwid, palaging nasa isip ni Huang Feng ang problema sa kaligtasan ng storage box. Matapos ilagay ang dalawang night luminescent pearls, humingi si Huang Feng ng kalahating araw na bakasyon sa kanyang amo. Pagkatapos, naghanda siyang pumunta sa tindahan ng alahas para ibenta ang dalawang night luminescent pearls na ito. Hindi na siya makapaghintay, kaya ngayon ay sabik na siyang ibenta ang mga ito para sa pera. Si Huang Feng ay masayang lumabas kasama ang night luminescent pearls, ngunit sa kabilang space-time, si Qiu Huiyuan ay wala sa ganoon kagandang mood. Sinota, panipi, galit na umungal si Qiu Huiyuan sa silid. Nakalimutan pa niyang kontrolin ang volume niya, na siyang nakakuha ng atensyon ng iba pang bantay sa paligid niya. Gayunpaman, wala na siyang pakialam doon ngayon. Ang una niyang ginawa pagkagising niya sa umaga ay tingnan ang night luminescent pearl sa kanyang mga bisig. Dahil ang Jade Buddha ay ninakaw kahapon, at naisip niyang ibenta ang dalawang night luminescent pearls ngayon, tiningnan niya ang kanyang night luminescent pearls pagkagising niya. Gayunpaman, nangyari pa rin ang kanyang inaalala. Wala na ang dalawang night luminescent pearls. Ang masama pa ay tila kinukutya siya ng kabilang partido sa pamamagitan ng pag-iwan sa kanya ng dalawang peking perlas. Para bang kinukutya nila ang kanyang kawalang kakayahan. Tumalon si Qiu Huiyuan mula sa kama at inihagis sa lupa ang dalawang peking perlas. Tinadyakan niya ang mga ito ng marahas, ngunit hindi pa rin ito sapat para ilabas ang kanyang galit. Lalong naging mabangis ang mukha niya. Hindi niya inaasahan na ganoon pala kayabang ang kabilang partido. Sinadya niyang hindi nakawin ang night luminescent pearls kahapon, ngunit muli siyang pumasok sa gabi. Inilagay na niya ang night luminescent pearls malapit sa kanyang katawan, ngunit ninakaw pa rin ito ng kabilang partido nang hindi niya napapansin. Ito ay sobrang nakakatakot, parang nakikita ng kabilang partido ang bawat kilos niya. Kahit ano pa ang ninakaw niya o kung saan niya ito ilagay, hindi ito nakaligtas sa mga mata ng kabilang partido. Kung gusto ito ng kabilang partido, maaari itong nakawin ng walang kaunting pagsisikap. Isa-isang sinala ni Qiu Huiyuan ang mga tao sa mansyon, ngunit wala siyang nakitang sinumang may ganoong kasanayan. Kahit na hindi siya isang nangungunang master, mayroon pa rin siyang ilang mga kasanayan. Gayunpaman, nagawang nakawin ng kabilang partido ang night luminescent pearls nang hindi niya napapansin. Ito ay malinaw na ang kabilang partido ay isang master sa mga masters. Sa county na ito, wala siyang narinig na sinumang may ganoong kasanayan. Maaaring ito ay isang tao mula sa ibang lugar. Gayunpaman, anuman ang mangyari, hindi maisip ni Qiu Huiyuan ang isang tao. Habang iniisip pa rin ni Qiu Huiyuan kung sino ang nagnakaw ng kanyang mga perlas at kung paano ito ginawa ng kabilang partido, dumating ang isang katulong upang ipaalam sa kanya. Hiniling ni Zhang Yuanwei na magtipon ang lahat sa harap ng bakuran. May itatanong siya. Kabanata 106, bumilis ang tibok ng puso ni Qiu Huiyuan nang marinig niya iyon. Nahulaan niya na ang pagnanakaw ng Jade Buddha statue at ang night luminescent pearl ay malamang nanalantad, at iimbestigahan ito ng ministro ngayon. Medyo nakonsensya si Qiu Huiyuan. Bagamat natitiyak niyang walang nakakita, siya naman ang nagnakaw ng mga bagay na iyon. Kahit walang nakakita, medyo na-guilty pa rin siya. Kung tutuusin, first time niyang gumawa ng ganoon. Gayunpaman, mas nalungkot si Qiu Huiyuan.
Totoong ninakaw niya ang Jade Buddha statue at ang Night Luminescent Pearl, pero hindi niya nakuha sa huli. Ang mga bagay na iyon ay nawala sa magdamag. Siya ay naghahanap para sa mga ito balisa, ngunit siya ay walang anumang clue. Wala man lang siyang suspect. Ngayon ay hindi niya nakuha ang mga bagay na gusto niya, ngunit kailangan niyang dalhin ang reputasyon at mentalidad ng isang magnanakaw. Hindi nakapagtataka na nakaramdam siya ng panlulumo. Gayunpaman, kahit anong isipin niya, kailangan niyang pumunta sa harapan. Kung hindi, mas maghihinala siya. Sa makatuwid, inayos ni Qiu Huiyuan ang kanyang mga damit at pumunta sa harapang bakuran. Pagdating ni Qiu Huiyuan sa front yard, nakita niyang marami na ang mga tao, at mas maraming tao ang dumarating. Gayunpaman, tila hindi nila alam ang nangyari. Nais nilang pag-usapan ito, ngunit naroon pa rin ang ministro, kaya hindi sila nang ahas na gawin iyon. Qiu Huiyuan, nandito ka, dalhin ang iyong mga tauhan upang mapanatili ang kaayusan, pagkatapos ay pumunta sa akin, sabi ni Ministro Zhang kay Qiu Huiyuan nang makita siya, ngunit hindi siya nagpakita ng anumang ekspresyon sa kanyang mukha. Gayunpaman, medyo nag-aalala si Qiu Huiyuan, dahil ang ministro ay napakabait sa kanya sa normal na panahon, ngunit ngayon ay nagpakita siya ng ganoong ekspresyon. Halata na medyo hindi nasisiyahan sa kanya ang ministro. Sa katunayan, hindi ito kakaiba. Ngayon na may nawala sa tirahan, sila, bilang mga gwardya, ay dapat na maging responsable. Ang trabaho ng mga gwardya ay protektahan ang tirahan. Malinaw, tungkulin nilang pigilan ang pagnanakaw ng mga gamit ng may-ari. Gayunpaman, ngayong may nawawala, maliwanag na ang kanilang pagpapabies sa tungkulin. Bilang pinuno ng mga gwardya, si Guard Qiu ay malinaw na kailangang managot. Oo, sagot ni Qiu Huiyuan. Kahit anong mangyari, hindi pa siya na-expose kaya kailangan niyang gawin ng maayos ang kanyang trabaho. Kasabay nito, lihim niyang iniisip na kapag nagkamali ang sitwasyon ay tatakas siya kaagad. Gayunpaman, wala siyang nakuha sa pagkakataong ito at kinailangan niyang tumakas. Sobrang sama ng loob niya. Gayunpaman, hindi nagtagal ay natuklasan ni Qiu Huiyuan na hindi madali para sa kanya na makatakas ngayon. Matapos niyang pamunuan ang kanyang mga tauhan upang mapanatili ang kaayusan, inutusan din ang kanyang mga nasasakupan na tumayo ng maayos. Sa sandaling ito, isang hilera ng Yaman Runner ang pumasok mula sa labas. Malamang, pinadala sila dito ni Squire Zhang. Malinaw na hindi rin nagtitiwala si Zhang Yuanwei sa mga gwardya. Master, ano pong problema? Pumunta si Qiu Huiyuan kay Zhang Yuanwei pagkatapos niyang ayusin ang mga katulong. Ikaw ang nag-ayos ng inspection kahapon ha? Tanong ni Zhang Yuanwei. Oo, iyon ang ayos ko, sabi ni Qiu Huiyuan. Nakahanap ba kayo ng mga tauhan mo ng kakaiba? Tanong ni Zhang Yuanwei. Hindi. Maingat na umiling si Qiu Huiyuan. Talaga, I'm really fine. May nangyari ba kay Master? Nag-aalalang tanong ni Protector Qiu. May kulang sa mansion. Sabi ni Zhang Yuanwei na may malungkot na mukha. Hindi na kailangang itago ito sa oras na ito. Malalaman ito ng mga katulong mamaya. Sa katunayan, kung may iba pang bagay na nawawala, si Zhang Yuanwei ay mag-iimbestiga at mahigpit na parurusahan ang magnanakaw, ngunit hindi siya gagawa ng ganoong kalaking kaguluhan. Gayunpaman, iba ang Jade Buddha. Ito ay isang regalo sa kaarawan mula kay Assistant Minister Liu sa kabisera ng imperial sa kanyang ina. Kung mawala ito sa kanya bago pa man ito makita ng kanyang ina, hindi lang siya masisisi ng kanyang ina, ngunit hindi rin magiging masaya si Assistant Minister Liu sa Imperial Capital kapag nalaman niya ito. Gumastos ng malaking pera si Assistant Minister Liu para makuha ang Jade Buddha. Sumulat siya ng liham kay Zhang Yuanwei na hinihiling sa kanya na alagaan itong mabuti pagkatapos matanggap ito. Hiniling din niya sa kanyang ina na itabi ito sa kanya. Ito ay inilaan ng isang kilalang monghe at ito ay mabuti para sa kanyang kalusugan kung iingatan niya ito sa kanya. Ngunit ngayon, ang bagay na ito ay nawala. Kung alam ni Assistant Minister Liu, siguradong magagalit siya. Si Assistant Minister Liu ay may damdamin para sa matandang ginang, ngunit ang kanyang damdamin para kay Steward Zhang ay karaniwan. Ang Steward Zhang ay isang steward lamang. Kapag nasaktan niya si Assistant Minister Liu, hindi lang siya mawawala ng backer, kapuputan din siya ni Assistant Minister Liu. Marahil ay walang mangyayari kapag ang matandang ginang ay nasa paligid, ngunit kapag may nangyari sa matandang ginang,
maaaring siya ay magdusa sa paghihiganti ni Assistant Minister Liu. Sa makatuwid, kailangan niyang hanapin ang Jade Buddha. Nagkunwaring nagulat si Qiu Huyuan at sinabing, kapabayaan ko. Pakiusap parusahan mo ako, kamahalan. Ano man ang mangyari, kailangan munang sisihin ni Qiu Huyuan. Sa ganitong paraan, mag-iiwan siya ng magandang impresyon kay Zhang Yuanwei at hindi gaanong maghinala sa kanya. Anong ginagawa mo kahapon? Nag-inspection tour ka ba o may ginawa ka pa? Tanong ni Zhang Yuanwei. Pagkatapos kong matapos ang inspection tour, pumunta ako sa harap ng bakuran para manood ng opera. Ang kapabayaan ko ang naging dahilan upang mangyari ito, sabi ni Qiu Huiyuan. Nandito ka ba sa harap ng buong oras? Maaari bang patunayan ito ng sinuman? Tanong ni Zhang Yuanwei. Nasa front yard ako the whole time. Nanunood ako ng opera sa sulok, kaya walang makapagpapatunay. Gayunpaman, nandoon ako the whole time. Kinakabahang sabi ni Qiu Huiyuan. Dumating siya sa harap ng bakuran mamaya, kaya walang magandang upuan na natitira. Nakatira lang siya sa sulok, kaya walang saksi. Gayunpaman, kahit na may saksi, hindi siya naglakas loob na sabihin ito, dahil dumating siya sa kalahati. Kung sinabi ni Zhang Yuanwei sa iba ang tungkol dito, mas maghihinala siya. Hindi sumang-ayon si Zhang Yuanwei sa sinabi ni Qiu Huiyuan. Pagkatapos nito, sinabi niya sa mga katulong ang nangyari at hiniling sa kanila na patunayan na hindi sila pumunta sa likod ng bakuran kahapon. Nang marinig ng mga katulong na may ninakaw sa mansyon, lahat sila ay kinabahan. Si Zhang Yuanwei ay napakahigpit sa pang-araw-araw na buhay, kaya lahat sila ngayon ay natatakot. Kaya naman, isa-isa silang nagsimulang maghanap ng magpapatunay na sila ay nasa harapan ng buong oras at hindi pumunta sa likod ng bakuran. Sa totoo lang, ito ay madaling patunayan. Kung tutuusin, karamihan sa mga tao ay nasa harapan ng bakuran kahapon, at may mga tao sa paligid, kaya madaling patunayan. Habang sinusubukan ng lahat na patunayan na hindi sila pumunta sa likod bahay, ang mga bailiff na inimbitahan ni Zhang Yuanwei ay nagpunta upang halongkatin ang mga silid ng mga tagapaglingkod. Ayon sa pangunawa ni Zhang Yuanwei, wala ni isa sa mga katulong ang lumabas ng bahay simula kahapon. Ibig sabihin, kung talagang ninakaw ng isang tao sa mansyon ang gamit, dapat nasa mansyon pa rin ito at hindi pa inilipat. Kabanata 107. May dahilan kung bakit naghinala si Zhang Yuanwei na ang Jade Buddha statue ay ninakaw ng isang nunal. Kahapon, maraming tao sa mansyon, pero mas marami ang nagpapatrol kaysa dati. Sa kasong ito, mas kaunting pagkakataon para sa mga tagalabas na magnakaw. At saka, hindi ito ang unang araw na nagtrabaho ang mga gwardya na ito, kaya sila ay may karanasan at may kakayahan. Dati, hindi naging madali para sa mga tagalabas na magnakaw sa kanila, lalo pa kahapon. Kaya naman, naghinala si Zhang Yuanwei na may nunal, at ang mga gwardya na ito ang pinakakahina-hinala. Kaya naman, ginamit niya ang kanyang mga koneksyon para hilingin sa mga runner ng gobyerno na tulungan siya ngayon. Gayunpaman, ang resulta ng paghahanap ng mga bailiff ay nabigo sa kanya dahil wala silang nakita. Hinalughog ang lahat ng silid ng mga katulong, kasama na ang mga gwardya ngunit wala pa rin silang nakita. Mali ba ang hula ko? Tumingin si Zhang Yuanwei sa mga tao sa ibaba na may poker face at inisip ang sarili. Nang makita ni Qiu Huiyuan ang mga runner ng gobyerno na naghahanap sa mga silid, napakalma niya at nadama ang swerte. Ang mga bagay na ninakaw niya ay ninakaw ng iba, kaya hindi niya ilantad ang kanyang sarili. Gayunpaman, hindi sigurado si Qiu Huiyuan kung dapat niyang pasalamatan ang tao o kaputan siya sa pagnanakaw ng kanyang mga gamit. Gayunpaman, si Qiu Huiyuan ay may kaparehong ideya kay Zhang Yuanwei. Gusto niyang malaman kung nasaan ang mga bagay na iyon. Gusto niyang malaman kung sino ang nagnakaw sa kanila mula sa ilalim ng kanyang ilong. Gayunpaman, nadismaya rin siya na walang nakita ang mga runner ng gobyerno. Bagamat walang nahanap ang mga bailiff, hindi madaling sumuko si Zhang Yuanwei. Hiniling niya sa kanyang mga nasasakupan na mag-ulat sa isa't isa upang makita kung may kakaibang kumilos kahapon. Hanggat matulungan siya ng mga ito na mahanap ang mga bagay na iyon, gagantimpalaan niya ang mga ito ng maganda. Natukso ang mga katulong sa gantimpala ni Zhang Yuanwei, ngunit hindi ito madaling makuha dahil hindi nila alam kung sino ang sangkot sa bagay na ito. Malinaw na imposibleng iframe ang iba ng walang dahilan.
Napakatahimik ni Qiu Huiyuan. Hindi niya akalain na may nalantad siyang mga kapintasan. Ngayong wala na ang Jade Buddha statue at ang Night Luminescent Pearl, at ang kanyang pag-uugali ay hindi nakita ng iba, wala na siyang dapat ipag-alala. Gayunpaman, masyadong maagang masaya si Qiu Huiyuan. Pagtingin niya sa ibang guard na nasa tabi niya ay bigla siyang inisyon ng isa. Natigilan si Qiu Huiyuan at pagkatapos ay nataranta. Ang taong ito ay isa ring senior guard. Kung hindi nagpakita si Qiu Huiyuan, siya sana ang pinuno ng mga bantay dito. Sa makatuwid, nagkaroon ng mapagkompetensyang relasyon sa pagitan nila, at ang kanilang relasyon ay palaging masama. Ang pinakamahalaga, bagamat karamihan sa mga gwardya dito ay sumunod sa kanyang mga utos, ang gwardya na ito ay narito ng napakaraming taon. Imposibleng wala siyang kaunting subordinate. Kahapon, paglabas niya sa likod bahay, nakasagupa niya ang ilang nagpapatrulyang gwardya. Isa sa kanila ang gwardya na ito. Matapos sumulyap kay Qiu Huiyuan, humakbang pasulong ang gwardya at yumuko kay Zhang Yuanwei, at sinabing, "Kamahalan, may sasabihin ako." "Oh, may alam ka ba tungkol dito?" Tanong ni Zhang Yuanwei na may pag-asa na tono. "Yes, Your Excellency. Bagamat hindi ko alam kung sino ang nagnakaw ng Jade Buddha statue at ng Night Luminescent Pearl, alam kong may nagsisinungaling." "O sino ta?" "Ito ay si Qiu Huiyuan." Habang nagsasalita ang gwardya, tumingin siya kay Qiu Huiyuan. Nang makita niya ang isang flash ng gulat sa mukha ni Qiu Huiyuan, mas sigurado siya. "Kamahalan, kahapon ng hapon, may nakakita kay Qiu Huiyuan na lumabas sa likod bahay kung saan nakalagay ang mga regalo." Sa madaling salita, wala siya sa harapan ng buong oras, sabi ng gwardya. "Qiu Huiyuan, totoo ba iyon?" Tumingin si Zhang Yuanwei kay Qiu Huiyuan at nagtanong. "Oo, totoo. Nagkamali ako. Nagpapatrol ako kanina, at nagpunta ako sa harapan ng hapon." Gustong tanggihan ito ni Qiu Huiyuan, ngunit higit sa isang tao ang nakakita sa kanya noong panahong iyon. Kung itinanggi niya ito, mas kaina-hinala. "Kung ganoon, bakit mo sinabi iyon kanina?" Matigas na tanong ni Zhang Yuanwei. "Hindi ko ito naalala ng malinaw." Nagmamadaling sabi ni Protector Qiu. Sa sandaling ito, kinasusuklaman niya ang sarili sa kanyang puso. Paano niya makakalimutan na nakipagkita siya sa ilang tagapagtanggol kahapon? Bukod dito, sa mga tagapagtanggol na iyon, may mga taong naging kaaway niya. Kung alam niya ito ng mas maaga, hindi niya sasabihin na nakikinig siya sa dula. Sasabihin na lang sana niya na nagpapatrol siya. "Sir, bigla kong naalala na nakaset na pala ang patrol route kahapon ng umaga, pero maya-maya, biglang sinabi ni Guardian Qiu na gusto niyang palitan ang ruta ng patrol. Noon, hindi ko akalain na may mali dito, pero ngayon parang hindi na ganoon ka-simple dahil tumaas ng malaki ang pagitan ng binagong ruta ng patrol at courtyard na may mga regalo." Patuloy na sabi ng lalaki. Aarestuhin si Qiu Huiyuan. Nang marinig iyon, hindi na nagtanong si Zhang Yuanwei kay Qiu Huiyuan ng anuman, ngunit direktang nag-utos sa iba pang mga gwardya. Hindi niya kailangan ni Qiu Huiyuan na aminin ang kanyang kasalanan sa ngayon. Hanggat naghihinala si Qiu Huiyuan, hindi niya ito pakakawalan, dahil napakahalaga ng Jade Buddha. Gayunpaman, ang iba pang mga gwardya ay hindi handa para dito. Pagkatapos ng lahat, si Qiu Huiyuan ay naging pinuno nila sa mahabang panahon, at ang utos ni Zhang Yuanwei ay napakabigla, kaya medyo natigilan sila. Ang iba ay natigilan, ngunit si Qiu Huiyuan ay hindi. Alam niyang may kinalaman sa kanya ang bagay na ito, kaya nag-alala siya. Ngayong hindi man lang siya binigyan ni Zhang Yuanwei ng pagkakataong ipaliwanag ang kanyang sarili, alam niyang nalantad siya. Hanggat pinaghihinalaan siya, tiyak na pahihirapan siya ni Zhang Yuanwei para umamin sa kanya. Sa makatuwid, bago pa makapag-react ang iba, si Qiu Huiyuan ay mabilis na tumakbo palabas ng courtyard. Nasa labas ang ibang mga guard, pero hindi rin sila nag-react sa oras. Tumingin si Qiu Huiyuan sa isang gwardya na hamarang sa kanyang daraanan na may matinding liwanag na kumikislap sa kanyang mga mata. "Umalis ka sa dinadaanan ko." Sinuntok niya ang guard. Ang gwardya ay isang ordinaryong gwardya lamang. Kahit na handa siyang lumaban, hindi siya ang kalaban ni Protector Qiu at pinalipad siya. Pagkatapos, si Protector Qiu ay hindi nagpabagal habang nagmamadali siyang lumabas ng courtyard. "Sumunod ka sa kanya. Kapag nahuli mo siya, bibigyan kita ng 100 tael ng pilak."
Sigaw ni Zhang Yuanwei. Sa oras na ito, sa wakas ay nag-react ang ibang mga gwardya at hinabol si Zhang Yuanwei. Si Qiu Huiyuan, na tumatakbo palayo sa patio, ay nakaramdam ng labis na hinanakit. Wala siyang nakuha pero napilitan siyang tumakas sa huli. Alam niya na kung hindi siya tumakas, hinding-hindi siya pababayaan ni Zhang Yuanwei, kahit na walang mahanap na ninakaw na gamit si Zhang Yuanwei. Kabanata 108, si Qiu Huiyuan, na tumatakbo, ay nakaramdam ng labis na hinanakit. Gayunpaman, napakasaya ni Huang Feng dahil malapit na niyang makuha ang kanyang unang balde ng ginto. Sa sandaling ito, nakarating na siya sa entrance ng Zhou Wufu Jewelry Store. Ang Zhou Wufu Jewelry Store ay isang brand na pinarangalan ng panahon. Isa itong chain store sa bansa at may magandang reputasyon. Natural, mayroon itong sangay sa Jiang District. Ito ay malapit sa sentro ng lungsod at sinakop ang isang malaking lugar. Napakarangal din ng mga dekorasyon. Kasabay ng epekto ng pag-iilaw, ang buong tindahan ay napakaganda. Maligayang pagdating. Pagkapasok ni Huang Feng, dalawang matatangkad na dilag na nakaitim na medyas ang yumuko para salubungin siya. Puno ng time ng ngiti ang kanilang mga mukha. Kung ito ang kaunan na si Huang Feng sa nakaraan, maaaring siya ay nalulugi kapag nahaharap sa ganoong sitwasyon. Kung tutuusin, wala siyang maraming pagkakataon na makipag-ugnayan sa mga dilag. Bukod dito, napakaganda ng dekorasyon ng tindahang ito. Malinaw, ang mga bagay sa loob ay hindi masyadong mura. Kung wala siyang pera sa kanyang bulsa, natural na hindi siya magtitiwala. Gayunpaman, kahit na si Huang Feng ay walang pera ngayon, siya ay may tiwala. Ang kanyang kumpiyansa ay natural dahil sa mahiwagang kahon ng imbakan sa bahay. Sa pagkakaroon nito, ang mga bagay na ito ay hindi isang problema. Hello, tumatanggap ka ba ng alahas dito? Direktang tanong ni Huang Feng. Wala siyang balak na bilhin ang mga alahas sa tindahan, kaya natural, wala siyang balak na mamili. Sa halip, dumiretso siya sa punto. Yes, ano pong binibente niyo sir? Hindi naman nalungkot ang receptionist dahil ayaw ni Huang Feng na bumili ng kahit ano sa tindahan. Sa katunayan, ang pagbili ng mga alahas ay isa sa kanilang mga negosyo. Ito na, inilagay ni Huang Feng ang kanyang kamay sa kanyang bulsa, pagkatapos ay kumuha ng isang Night Luminescent Pearl at sinabi, "Siyempre, ang Night Luminescent Pearl ay itinago sa storage ring. Ginawa niya lang yun para manlinlang ng mga tao. Napakaganda." Agad na naakit ang receptionist ng Night Luminescent Pearl sa kamay ni Huang Feng. Kahit na siya ay isang receptionist, una sa lahat, siya ay isang babae. Sa harap ng magagandang alahas, ang paglaban ng isang babae ay palaging mahina. Gayunpaman, mabilis siyang nag-react at namula. Medyo nahiya siya at mabilis na sinabi, "Tinatanggap din namin sila dito." Sandali, tatawagan ko ang manager. Bagamat pasalubong lang ang bumati na ito, matagal na siyang nagtatrabaho sa isang tindahan ng alahas, kaya't mayroon pa rin siyang kaunting kaalaman. Ang Night Luminescent Pearl na kinuha ni Huang Feng ay halatang hindi isang ordinaryong bagay. Wala siyang karapatang magdesisyon, kaya hinanap muna niya ang manager dito. Walang pakialam si Huang Feng. Mas maganda kung dumating ang manager. Hindi nagtagal, nakitang muli ni Huang Feng ang babaeng punong abala, ngunit sa pagkakataong ito, sinundan siya ng isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na may salamin. Dapat itong taong ito ang manager na binanggit niya. "Nice to meet you, sir. Ako ang manager dito, Li Damao." Nagkusa ang manager na makipagkamay kay Huang Feng matapos ipakilala ng hostess. "Nice to meet you, my name is Huang Feng. I'm here today for this." Kinuha ni Huang Feng ang Night Luminescent Pearl sa kanyang kamay at ipinakita ito sa manager. Nang makita ni Li Damao ang Night Luminescent Pearl sa kamay ni Huang Feng, nagningning ang kanyang mga mata. Pagkatapos, kinuha niya ang kamay ni Huang Feng at pinagmasdan itong mabuti. Sa totoo lang, ang mga Night Luminescent na perlas ay hindi bihira ngayon, at may ilan pa nga na artificial na ginawa. Gayunpaman, bihira ang mga natural na Night Luminescent Pearl na may magandang kalidad. Bilang manager dito, halatang maganda ang kanyang paningin. "Sir, please come with me. Mag-usap tayo sa loob," sabi ni Manager Lee kay Huang Feng. Tumango si Huang Feng at sumunod kay Manager Lee sa loob ng silid. Upang makumpirma ang kalidad ng Night Luminescent Pearl na ito, kailangan nating subukan ito.
Mr. Huang, may opinyon ka ba? Tanong ni Manager Lee kay Huang Feng pagkaupo ng dalawa. Hindi. Umiling si Huang Feng at sinabi, ngunit medyo nag-aalala siya sa kanyang puso. Dahil hindi sinabi ng storage box na papalitan lang nito ang magagandang bagay, maaari rin itong palitan ng ilang basura. Ang perlas na ito ay tinukoy lamang bilang isang night luminescent pearl sa pamamagitan ng storage box, at walang detalyadong paliwanag, kaya hindi alam ni Huang Feng kung gaano kaganda ang kalidad nito. Bukod dito, bago siya dumating, nagsaliksik din si Huang Feng. Noong sinaunang panahon, ang mga night luminescent pearl ay napakahalaga, ngunit ngayon, ang halaga ay mas mababa. Bagaman mayroong mga night luminescent pearls na ibinebenta sa mataas na presyo, lahat sila ay hype. Napakakaunti lamang ang maaaring ibenta sa mataas na presyo. Gayunpaman, dahil dito, si Huang Feng ay walang mataas na inaasahan sa kanyang puso. Natatakot siya na ma-disappoint siya kung masyadong mataas ang expectations niya. Hanggat makakaalis siya sa kanyang kasalukuyang tirahan, masisiyahan siya. Sa utos ni Manager Lee, may mabilis na nagdala ng mga gamit. Nakapatay ang mga ilaw sa paligid, at isang sinag ng ultraviolet light ang bumungad dito. Naglabas ng berdeng ilaw ang night luminescent pearl. Pagkatapos noon, pinatay ang ilaw, ngunit hindi nawala ang ilaw. Sa katunayan, kumpara sa dati, walang gaanong pagkakaiba. Bukod dito, ang berde ay mas dalisay, at pinaramdam nito sa mga tao ang mga alon ng sigla. Tumango si Manager Lee, ngunit wala siyang sinabi. Ang ilang artificial na night luminescent pearls ay maaari ding makamit ang epektong ito, kaya ngayon, kailangan pa niyang gumawa ng ilang karagdagang pagsubok. Hindi nagtagal ang pagsubok, at nakuha niya ang huling resulta ng pagtatasa. Ito ay talagang isang night luminescent na perlas, at ito ay isang natural na night luminescent na perlas na may mataas na kalidad. Napakakaunting mga dumi sa loob nito, kaya ang liwanag na ibinubuga nito sa dilim ay napakadalisay. Mr. Huang, sigurado ka bang gusto mong ibenta itong night luminescent pearl? Matapos kumpirmahin ang pagiging tunay ng night luminescent pearl na ito, handa si Manager Lee na talakayin ang presyo ng pagbili kay Huang Feng. Halatang interesado siya sa night luminescent pearl na ito. Oo, nang marinig iyon, gumaan ang loob ni Huang Feng. Tila ibebenta ang night luminescent pearl na ito, ngunit hindi niya alam kung magkano ito ibebenta. Hindi ko alam kung narinig na ni Mr. Huang ang tungkol dito, pero nitong mga nakaraang taon, ang market para sa night luminescent pearls ay hindi na kasing ganda ng dati. Medyo mababa rin ang presyo. To be honest, itong night luminescent pearl na ito ay napakagandang kalidad, ngunit ang presyo ay maaaring hindi masyadong mataas, sabi ni Manager Lee. Anong presyo ang maibibigay ni Manager Lee? Tanong ni Huang Feng. Wala siyang masyadong alam sa industriyang ito, kaya hindi siya nagkusa na mag-alok. Kung gagawin niya, mawawalan siya ng inisyatiba. Saglit na nag-isip si Manager Lee, pagkatapos ay nagsabi, paano ito, babayaran ko ang 200,000 yuan para sa perlas na ito. Sa presyo, handa akong magbayad ng kaunti. Sana lang kapag may ibebenta si Mr. Huang sa hinaharap, maaari mong isaalang-alang muna ang Chaofu Jewelry. Oo naman, sumang-ayon si Huang Feng nang walang pag-aalinlangan. Ang dahilan kung bakit mabilis siyang pumayag ay para masabi niyang hindi nagsisinungaling si Manager Lee. Talagang hindi mababa ang presyong inaalok niya. Ang isa pang dahilan ay ang presyong ito ay higit pa sa presyong nasa isip niya, kaya labis siyang nasiyahan. Kabanata 109. Sa katunayan, napakalinaw ni Huang Feng. Kahit na nawalan siya ng pera sa pagkakataong ito, matatanggap niya iyon. Una, ito ay dahil talagang kapos siya sa pera ngayon. Pangalawa, ang kanyang storage box ay maaaring makakuha ng maraming magagandang bagay sa hinaharap. Hindi na kailangang mag-alala tungkol sa maliliit na kita na ito. Kahit napigain ni Manager Lee ang kita, hindi ito magiging labis. Bakit kailangan niyang maging persigido? Orihinal na pinlano ni Huang Feng na magbenta ng parehong night luminescent pearls, at pagkatapos ay gamitin ang pera upang magrenta ng bahay sa ibang lugar. Gayunpaman, ngayon ay tila hindi na niya kailangang ibenta ang parehong mga perlas. Ang pera mula sa pagbebenta ng isang perlas ay sapat na para lumipat siya sa ibang lugar. Para sa isa pang night luminescent pearl, naisip ito ni Huang Feng at nakagawa na ng desisyon.
Walang problema ang magkabilang panig sa presyo, kaya naging maayos ang transaksyon. Makalipas ang halos 10 minuto, umalis si Huang Feng sa Zhou Wufu Jewelry Store. Siya ay walang laman pa rin, ngunit ang kanyang card ay may dagdag na 200,000 yuan. Hindi kaagad umalis si Huang Feng. Sa halip, nakakita siya ng business hall para tingnan ang balanse sa kanyang card. Nang makita ang string ng mga zero, ang puso ni Huang Feng ay nasa sabik. Bagamat matagal na siyang nakapagtapos, ito ang unang pagkakataon na nakakita siya ng napakaraming pera. Natural na excited siya. Gamit ang pera, ayaw maantala ni Huang Feng ang usapin ng paglipat. Kahit hindi na siya guluhin ni Fatso ay ayaw na niyang ituloy ang paninirahan dahil masyadong magulo ang mga tao sa komunidad na iyon. Not to mention the other buildings, wala siyang tiwala sa mga karakter ng ibang tao sa kwartong tinitirhan niya ngayon. Ngayon, para kay Huang Feng, syempre, ang storage box ang pinakamahalaga. Ayaw niyang malagay sa panganib na mawala ang kanyang storage box. Sa makatuwid, habang may oras pa, hindi pumunta si Huang Feng sa kumpanya ngunit naghanap ng matitirhan. Sa pag-iisip ng isang bagong lugar, naisip ni Huang Feng ang komunidad kung saan nakatira si Guo Mengan noong pinauwi niya siya noong huling pagkakataon. Si Huang Feng ay may magandang impresyon sa komunidad na iyon. Karamihan sa mga nakatira doon ay mga white-collar worker na nagtatrabaho sa malapit. Bukod dito, mas maganda ang kapaligiran kaysa sa tinitirhan niya ngayon. Naging maayos din ang seguridad. Higit sa lahat, ang komunidad ay hindi malayo sa kanyang pinagtatrabahuan. Para kay Huang Feng na walang sasakyan, ito ay malinaw na isang magandang kondisyon. Sa makatuwid, diretsyong pumunta si Huang Feng sa isang tagapamagitan malapit sa komunidad upang makita kung makakahanap siya ng angkop na bahay sa Bowenia Garden, sa pamamagitan nila. Gayunpaman, sa tagapamagitan, nakita ni Huang Feng ang isang hindi inaasahang tao. Ikaw pala, tumingin si Huang Feng sa kabilang partido at gulat na sinabi. Hindi niya mapapantayan ang kasalukuyang anyo ng kausap sa nakita niya noong gabing iyon. Nakita ng kabilang partido si Huang Feng ay nagulat din. Hindi rin niya inaasahan na dito niya makikita si Huang Feng. Tuldok, bakit ka nandito? Tanong ni Huang Feng. Naalala niya na dapat gangster ang kabilang partido. Hindi kaya ang gangster ang pangalawang trabaho niya at ang pangunahing trabaho niya ay ang pagiging tagapamagitan. Ang taong nakita ni Huang Feng ay ang Tianjun na nakilala niya sa landas sa labas ng kanyang komunidad noong gabing iyon. Para kay Tianjun, nagkaroon ng malalim na impresyon si Huang Feng. Kung tutuusin, sinaktan siya ni Tianjun noong gabing iyon. Bukod dito, napagtanto din ni Tianjun ang kanyang mga pagkukulang, na naging dahilan upang kumalma siya ng husto. Alam niyang laging may mas hihigit sa kanya. Hindi siya maaaring maging invincible dahil lang sa natuto siya ng magic at internal force. At binigyan ni Tianjun si Huang Feng ng napakalamig na pakiramdam. Sa makatuwid, hindi niya inaasahang makikita siya sa tagapamagitan na ito. Medyo nahihiya ang mukha ni Tianjun. Dito na rin siya nagsimulang magtrabaho ngayon. Wala siyang edukasyon o kakayahan. Sa makatuwid, pagkatapos na iwan si kapatid na Biao, hindi siya makahanap ng magandang trabaho. Gayunpaman, malinaw na imposibleng hindi gumana. Kailangan pa rin siya ng ate niya para suportahan siya. Sa makatuwid, nagtrabaho siya bilang isang tagapamagitan na may napakababang threshold. Hindi niya lang inaasahan na makikilala niya si Huang Feng ng kara-rating niya lang ngayon. Dito ako nagtatrabaho. Nawala ang kahihiyan sa mukha ni Tianjun. Muli, bumalik siya sa dati niyang walang ekspresyon. Nakikita ko, tumango si Huang Feng at hindi nagsalita. Ang kabilang partido ay hindi nagtrabaho bilang isang gangster ngunit bilang isang tagapamagitan. Mabuti rin, may mga bahay ka ba sa Bowenia Garden dito? Direktang tanong ni Huang Feng. Pupunta ako at titingnan, sabi ni Tianjun. Dahil kara-rating lang niya, maraming bagay na hindi niya alam. Nang tingnan niya ang impormasyon, alam ng pinuno na gustong tingnan ni Huang Feng ang mga bahay. Partikular din niyang sinabi kay Tianjun na magkaroon ng mas masiglang ekspresyon sa kanyang mukha. Kung palaging malamig ang mukha niya, matatakot ang mga bisita. Sa makatuwid, kahit na ayaw niya, nang bumalik siya sa tabi ni Huang Feng, ang kanyang mukha ay may ngiti pa rin. Gayunpaman, ang ngiti na iyon ay alangan sa mga mata ni Huang Feng. I say,
You should keep your previous appearance. Hindi. Ako sanay na nakikita kang ganito ngayon. Mabilis na sabi ni Huang Feng. Sa sandaling matapos magsalita si Huang Feng, bumalik si Tianjun sa dati niyang ekspresyon. Pagkatapos, sinabi niya kay Huang Feng, nagkataon na mayroon kaming mga bahay sa Bowenia Garden. Ang isang kliyente ay gustong pumunta sa ibang bansa at nais na ibenta ang bahay sa kanyang mga kamay. Kung hindi niya ito maibenta, maaari rin itong umupa. Kung ito ay isang normal na araw, si Tianjun ay bihirang magsalita ng sabay-sabay. Gayunpaman, para sa kapakanan ng trabaho at sa kanyang kapatid na babae, kailangan niyang gawin ito. Ready na bahay? Kung naayos na, pwede na ba tayong lumipat? Tanong ni Huang Feng na may pag-aalala. Naghahanap siya ngayon ng bahay na may lilipat kaagad. And, well renovated. Kung interesado ka, pwede tayong pumunta at tingnan. Okay. Pagkatapos noon, sabay na pumunta ang dalawa para makita ang bahay. Wala dito ang may-ari ng bahay. Ang kabilang partido ay ipinagkatiwala sa tagapamagitan ng buong awtoridad. Kung may nakakita sa bahay, maaari nilang tawagan siya. Si Huang Feng ay lubos na nasisiyahan sa bahay ng kabilang partido. Mayroon itong 3 silid tulugan at isang sala, mahusay na inayos, at lahat ng uri ng mga kasangkapan. Makikita na ang kabilang partido ay handa nang lumipat pagkatapos ng pagsasaayos. Gayunpaman, sa hindi malamang dahilan, ang kabilang partido ay nagmamadaling pumunta sa ibang bansa, kaya natigil ang bahay. Sa katunayan, hindi lamang nasisiyahan si Huang Feng sa lugar na ito, ngunit ang mga mata ni Tianjun ay puno rin ng pagmamahal. Siya at ang kanyang kapatid na babae ay nakatira sa mga slum. Sa sirang bahay na iyon na ilang metro kwadrado, pinangarap niyang makahanap ng magandang lugar para sa kanyang kapatid. Ang iba't ibang mga kondisyon dito ay halatang nasiyahan ng mga kaisipang iyon sa kanyang puso, ngunit wala siyang gaanong pera. Okay, this one. Magkano ang presyo? Tanong ni Huang Feng. Ayaw mo bang tumingin sa paligid? Natigilan si Tianjun at walang malay na sinabi. Pagkatapos ng lahat, si Huang Feng ay hindi tumingin sa paligid ng mahabang panahon, ni hindi siya tumingin sa ibang mga bahay. Napakabilis niyang nagdesisyon. Hindi, ito ang kukunin ko. Sabi ni Huang Feng nang may katiyakan. Siya ay lubos na nasisiyahan sa bahay na ito. Bukod dito, sa kanyang puso, ang bahay na ito ay isang lugar din para sa kanyang paglipat. Kabanata 110. Nadama ni Huang Feng na dapat siyang magbigti at magpakamatay kung magpapatuloy siya sa pag-upo ng bahay pagkatapos makuha ang mahiwagang storage box na ito. Pagkatapos ng lahat, si Huang Feng ang umupo ng bahay, kaya walang opinyon si Huang Feng, at si Tianjun ay wala nang sinabi. Pagkatapos noon, nag-usap ang dalawa tungkol sa renta ng bahay na ito. Talagang hindi ito mura, 3,000 sa isang buwan. Kung ito ang naunang Huang Feng, tiyak na hindi niya ito kakayanin, at mag-aatubili siya. Pero kung iisipin, iba na ngayon. Handa siyang bayaran ang presyong ito para mabigyan ng storage box ng ligtas na kapaligiran. Sabi ko, anong ginagawa mo? Mukhang hindi ka na sa ganitong linya ng trabaho. Sa pagbabalik, sinabi ni Huang Feng kay Tianjun. Mula sa pakikipag-ugnayan ngayon, nalaman ni Huang Feng na talagang hindi angkop si Tianjun para sa linyang ito ng trabaho. Okay lang na hilingin sa kanya na kumuha ng kutsilyo para pumatol sa mga tao, ngunit medyo mahirap hilingin sa kanya na dahan daw ang kumbonsihin ng customer na pumayag na umupo o bumili ng bahay. Una, hindi siya mahilig magsalita. Isa pa, kahit magsalita siya, maraming salita ang hindi niya masabi, at hindi niya maintindihan. It's none of your business. Bagamat kliyente niya si Huang Feng, at hindi pa napirmahan ang kontrata sa huli, hindi pa rin. Maganda ang mukha ni Tianjun dahil hindi siya komportable sa mga salita ni Huang Feng. Natural na ayaw niyang gawin ito. Alam din niyang hindi siya ang material para sa linyang ito ng trabaho. Hindi niya talaga kaya kung kailangan niyang magmakaawa sa iba. Well, it's really none of my business. Nagkibit balikat si Huang Feng at sinabi. Siya at si Tianjun ay hindi pamilyar sa isa't isa. In a sense, magkaaway pa rin ang dalawa. Wala talaga siyang dahilan para pakialaman siya. Pagbalik pa lang ng dalawa sa agency, biglang tumunog ang cellphone ni Tianjun. Nang makita niyang iyon ang tawag ng kanyang ate, nagpanik si Tianjun dahil alam niyang kung wala ay hindi siya tatawagan ng kanyang ate.
Kaya, mabilis na sinagot ni Tianjun ang telepono, "Ate, anong nangyari?" "Kuya, nasaan ka na?" Takot na takot ako. Ang boses ng kapatid niyang si Tianlin ay nanggaling sa telepono. Puno ng takot at paghikbi ang boses niya. "What's wrong? Huwag kang matakot. Anong nangyari?" Mabilis na tanong ni Tianjun. "Kuya, pagkaalis mo kaninang umaga, may nagsabi sa akin sa labas ng bahay na gusto akong mahuli ni Kuya Biao. Wala akong pakialam noon, pero ngayon ay may kumakatok sa pinto. Napakalakas ng tunog. Takot na takot ako." Sinabi ni Tianlin, "Kuya, nandito ba sila para hulihin ako?" "Kuya Biao." Naningkit ang mga mata ni Tianjun, at saka sinabing, "Ate, huwag kang matakot, babalik ako kaagad." Pagkatapos noon, wala na siyang pakialam kay Huang Feng. Mabilis siyang tumalikod at naglakad sa gilid ng kalsada, naghahanda na sumakay ng taxi pauwi. Gayunpaman, hindi niya ibinaba ang telepono. "Kailangan mo ba ng tulong?" Nakita ni Huang Feng na tila may problema si Tianjun, kaya nagkusa siyang magtanong. Hindi siya pinansin ni Tianjun, at walang pakialam si Huang Feng. Narinig niya siguro ang nilalaman ng tawag sa telepono ni na Tianjun at ng kanyang kapatid. Halatang may gustong hulihin ang kapatid niya ngayon. Bagamat sinaktan ni Tianjun si Huang Feng noong nakaraan, ang impresyon ni Huang Feng kay Tianjun ay talagang hindi masama. Bagamat ang kabilang partido ay isang gangster sa mga mata ni Huang Feng, siya ay isang medyo bukas at above-board na gangster. Higit pa rito, ngayong nakikita niyang kinakabahan siya sa kanyang kapatid, nakikita ni Huang Feng na hindi siya isang karumal-dumal na tao, kaya gusto niyang tumulong. Dumating ang taxi, at sumakay si Tianjun sa kotse. Gayunpaman, nang isasara na niya ang pinto, sinundan siya ni Huang Feng. "Anong ginagawa mo dito?" Kumunat ang noo ni Tianjun. "Natatakot ako na baka mamaya mapatay ka, at mawala ang bahay ko." Madaling sinabi ni Huang Feng. "You can rest assured na kahit anong mangyari sa akin, there will be someone to handle the formalities for your house." Talagang naniwala si Tianjun sa mga salita ni Huang Feng. Kung hindi, walang ibang dahilan para ipaliwanag kung bakit susundan siya ni Huang Feng sa kotse. Kung tutuusin, walang pagkakaibigan ang dalawa, at wala silang pakialam sa isa't isa. Walang dahilan si Huang Feng para tulungan siya. "Well, you can think of it as I'm just there to watch the fun," sabi ni Huang Feng. Sumimangot si Tianjun, ngunit dahil nasa panganib na ngayon ang kanyang kapatid, wala siyang oras na makipag-usap kay Huang Feng, kaya hinayaan niyang magmaneho ang driver. Sa telepono, biglang may kumatok sa pinto. Napakalakas ng tunog. Malinaw, ang kabilang partido ay hindi isang friendly na pagbisita. Matagal nang kasama ni Tianjun si Kuya Biao, at alam niya kung anong klaseng tao si Brother Biao. Gayunpaman, hindi inaasahan ni Tianjun na pagkatapos niyang tanggihan si Kuya Biao, gagawa na siya ng move sa kanyang kapatid. "Sobrang puot talaga. Sabihin mo sa ate mo na huwag patayin ang phone niya at ilagay sa bulsa niya. Kung ganoon, kahit kunin siya, malamang alam mo kung saan siya dinala." Si Huang Feng, na nakaupo sa tabi ni Tianjun, ay natural na nakarinig ng tunog mula sa telepono. Wala na ngayon si Tianjun sa mood na isipin kung bakit susunod si Huang Feng. Ang tanging inaalala niya ngayon ay ang kaligtasan ng kanyang kapatid. Matapos marinig na mabuti ang mungkahi ni Huang Feng, mabilis niyang hiniling ang kanyang kapatid na babae na sumunod. Bagamat hindi gaanong nag-aral si Tianlin, matalino rin siyang tao. Alam niya ang ibig sabihin ng kapatid niya at itinago niya ang telepono. Kinaumagahan, nang may nagsabi sa kanya sa labas na darating si Kuya Biao para hulihin siya, hindi niya ito sineryoso. Gayunpaman, naging maingat pa rin siya dahil alam niyang matagal nang nakasama ng kapatid niya si Kuya Biao. Ngayong ayaw nang ituloy ng kanyang kapatid na lalaki at tinanggihan si kapatid na Biao, malamang na magalit si kapatid na Biao dahil sa kahihiyan at itaboy ito sa kanya, o gamitin siya upang pilitin ang kanyang kapatid na gumawa ng mga bagay para sa kanya. Gayunpaman, anuman ang sitwasyon, hindi ito ang gustong makita ni Tianlin. Nang may kumatok sa pinto kanina, tinanong niya kung sino ang kabilang partido, ngunit hindi sumagot ang kabilang partido. Dahil sa babala ng estranghero, naisip niya kaagad na baka kababayan talaga ni Kuya Biao ang dumating, kaya dali-dali niyang tinawag ang kapatid. Hindi nagtagal pagkatapos mailagay ni Tianlin ang telepono sa kanyang bulsa,
Ang taong nasa labas ay tila nawalan ng pasensya at dirdiretsong pumasok. Medyo luma na ang pinto dito at hindi na napigilan ang mga kilos ng kabilang partido. You damn cripple, bingi ka ba? Sa sobrang tagal mong katok sa pinto, hindi mo na alam kung paano mo kami bubuksan. Pagkapasok ng nasa labas ay agad niyang pinagalitan si Tianlin na nasa kama. Matapos marinig ang mga salita ng kabilang partido sa pamamagitan ng telepono, naikuyom ni Tianjun sa kabilang banda ang kanyang mga kamao. Lumabas ang apoy mula sa kanyang mga mata. Pinakaayaw niyang marinig ng mga tao na tawagin ang kanyang kapatid na lumpo. Kuya Hazy, mukhang hindi nakakakita ang babaeng ito, ni hindi makalakad. Sa pagkakataong ito, may nagsabi sa kausap lang. No wonder, ikaw damlumpo hindi nagbukas ng pinto. Sabi ng taong iyon, sige, iakyat niyo siya at dumiretso sa Magic Flute Bar. Naghihintay si Kuya Biao doon. Tandaan, huwag kayong magulo. Ito ang babaeng gusto ni Kuya Biao. Kung maglakas loob kayong magsamantala sa kanya, mag-ingat kayo na putulin ni Kuya Biao ang inyong mga kamay.